Ayun po, rinig niyo ako? Yes po. Ayun po, ganun po yung pangyayari. Mm-mm. So that time, hindi ko alam anong gagawin ko. Mm-mm. Kasi di nga ako makatulog eh. Mm-mm. Tapos hanggang sa pumasok ko sa mga room, nakita ko si Jax. Si Jax po kasi yung bago kami naging okay na uli ni Jax. Ni Green, si Jax po nakausap ko. Mm-mm. Ang topic po kasi doon yung genuine love. Ganon. Kasi napag-discuss namin yun. So sabi ko, naikwento ko sa kanya na na umaasa ako na na maging okay, magkabalikan kami ni Green. Yung ganon. Sabi niya, conforme na lang sa akin kung kaya kong maghintay o magtiis. Sabi ko, kaya. Tapos, sinabi ko din sa kanya, yung kami nagkiwalay, nagkaroon ako ng tawagin ko si wifey. Kaso nga lang, hindi kami nag-click ni wifey kasi nga si wifey, marami obligasyon sa sa buhay. Tapos pangalawa, si wifey parang makamove on ako. Ginawa kong, di naman talagang rest back yun. Kasi sabi nga ni Green, minahal ko rin daw kahit pa paano. Kaya hindi daw yung panakiputas. Pero sorry to cut you off. Tanong ko lang po. Ano po bang meron sa inyo talaga ni Green? Ang ngayon, yung kami nagkakausap na para ano bang ngayon, sa ngayon po, status yung dalawa? Status namin dalawa po talaga. Ang sabi namin dalawa, totohanan na ba natin ito? Kasi nagkakahulugan na naman uli kami ng loob. Sabi niya sa akin, hindi mas maganda in person na tayo mag-formal in person. Kasi ayaw ko dito lang tayo sa litmatch. Saan niya sinabi? Sige. Yung through phone call. Kasi hindi na kami masyadong nag-uusap sa litmatch po. On call na kami pala. Kaya bihira na rin ako mag-online. Kung mag-online ako, doon lang sa kantahan. Pumapasok. Ayun po. Ayun ang plano namin. Kaya bihira na rin ako yung pumapasok sa mga room, sa mga Hindi po. At mostly, nga, ini-enjoy ko na lang yung dito sa LMA, doon sa mga request ng kanta doon sa OPM. Ayun po. Ayun ang aming status ni Green na pag pumunta ako ng Baguio, doon kayo mag-uusap kung ego na namin na maging formal. Okay, ito pero ito po kasi nangyari kagabi pa, di ko alam kung kailan yun, forgot. Basta gabi yun or isang araw. Kasama kami sa PR, kami na Kurt, tas mga iba pa namin mutual friends. Ay, nagtatawanan kami, okay kami. Tapos biglang may pumasok ng gulo na ganito daw, parang kung ano-anong sinasabi kay Kurt. Tapos sabi niya, ikaw, ganito mo, ganito, ganyan. Ano bang nasasaktan yung tao? Yung tao, ikaw po, ganito, ganyan. Tapos, marami kami sa PR, bigla siyang gano'n yung sinabi. So, nabigla kaming lahat. Tapos, sobrang napahiya si Kurt, grabe. Grabing nasaktan yung tao. So, kami naman, since namin si Kurt, tawag dito, naiinis din ako actually. Personally sa'yo po, kasi ganun, ba't kailangang makarating sa ibang tao? Parang sinisiraan mo siya, ganito, ganyan. Ang bait-bait ni Kurt, pero bakit may ganun? Alam mo, sabi pa kanya sa amin, binibida ka niya sa amin, sa totoo lang. Binibida ka niya. Though, tawag dito, kami, okay, wala lang, tahimik lang.
Ganyan. Tapos, na-appreciate nga namin kasi gusto mong tulungan si Kurt sa business niya. Pero I think, sabi niya sa amin, wala na. Gusto ko, ipapakilala ka niya sana sa magulang niya kasi, yun nga, it's about the business. But then again, for what happened, wala nang pagpapakilala mangyayari. Kasi nasaktan ng sobrang tao, napahiya ng sobrang tao. Alam mo naman siguro anong problema niya. Yun, so, kung balak mo siya puntan sa Baguio, wala ka nang dadatnan po doon. Kasi any day, pwede, na po siya, lilipad na siya ng Thailand. Ayun po. Kaya nga po, ayun nga po na yung pinagtatakaan ko, bakit may ganun tao na anonymous person na Hindi bilang... rin po namin alam. Kasi ito matagal na po ako sa LM. Ano po yung boses niya? Bading po, lalaki o Hindi ano? ko po malaman. Ako po ito matagal na po ako sa LM. 3 years na po ako sa LM since 2021. Ang dami ko ng experience din sa LM. Ang dami ko nang nakasalamuhang tao. Okay? At ako talaga nag-spread lang ko ng positivity sa LM. Actually, iniiwasan ko magkaroon ng kaalitan, kaaway, ganyan. Kasi yun yung advocacy ko sa LM na maging positive lang lahat, ganyan. Pero may ganun. At witness ko pa nasaktan yung tao sa harapan naming lahat. Mga kaibigan niya. Ganun. Kaya nga po, ganun nga rin po yung danas ko din dati na nasa FBI ako bilang may papasok. Yan yun si Skylar na yan. Kasi Skylar talagang ginagamit ko. Tapos, ano-ano paniniya sa akin. Sabi niya sa, kapal na po ka ng mukha niyan. Matanong ko lang po, sorry po to cut you off. Matanong ko lang, ilang taon na po kayo? Sorry? Nasa 50 na po ako. Nasa? 50. 50. 50. Opo. Pero, oo. Sinabi ko, alam naman alam naman yun ni Green. Wala naman pong problema sa akin yun, yung anong edad po, ganito ganyan. Katawang sa akin lang po concern lang din po ako sa inyo. Yun nga po, sabi ko nasaktan ng sobra si Green sa nangyari. Kung ako po yung tatanungin, wala na po. Parang ayaw na talaga niya magpag-usap. Ganyan. So, I suggest po, kuya, siguro, alam ko, ramdam ko naman kung gaano ka gusto si Green, kung gaano ko siya kamahal. Pero alam mo po, naging ganyan din ako dati. Ganyan. Hanggang sa natutunan ko mahalin yung sarili ko. Kasi ang hirap magmahal ng ibang tao kung sa sarili mo hindi mo kaya mahalin. Tandaan mo po ito hindi ka makapagbigay ng mga bagay na wala sa iyo. Therefore, hindi ka makapagmahal sa ibang tao kung hindi mo kayang mahalin muna yung sarili mo. Hindi deserve ni Green yung naranasan niya. Hindi deserve ni Green na mapahiya at hindi deserve ni Green na masaktan. Pero siguro hindi mo rin deserve na ganyan mangyari sa'yo. Kaya, a little bit of advice lang po. Focus ka muna sa sarili mo. Since sabi mo nga po 50 na, focus on yourself muna. Focus on your life. Hindi po natin hawak ang buhay natin. So, as much as possible, live life in the fullest. As much as possible, gawin mo muna yung mga bagay na ikasasaya mo sa sarili mo kaysa sa ibang tao. Ano po? So, parang ang hirap, parang ang nangyayari ngayon, ako na lang ba ang lalaban?
Alam mo ganito po ha, naranasan ko yun dati. Hindi, Alam mo kasi ganito, ganito po hindi ko yung kasi ano, ganito yung mantra ko before po. Mahirap lumaban kung ikaw lang lalaban. Para ka lang nagkikipaglaban sa hangin, hindi mo nakikita yung kalaban mo. Like that. Mahalin mo yung sarili mo. Tama na. Hayaan mo na po si Green. Tama na yung pagpapahiyang naranasan niya. Tama na yung sakit na naranasan niya. Tama na po yun. Kung talagang gusto mo si Green, kaya nang sabi mo, hayaan mo siya maging masaya. Minsan mahirap magmahal. Masakit magmahal. Pero alam mo, kung mas nasasaktan na natin yung taong minamahal natin, hindi na maganda yan. Mas mabuting magmahal kung alam mo masaya yung taong mamahalin mo. Pero kung yung taong minamahal mo yung nasasaktan, lalo nung dahil sa'yo, hindi na healthy po yun. Kaya, focus on yourself, love yourself, focus in life, focus on the goal of your life. Kuya. Advice, siguro, ano din po. Try mo din na Kasi ako ganito po dati. At the age of 22, may mga nangagugustuhan ako dati na 15 years old, 16, ganyan, 18, ganyan, 22 ako nataon, ganyan. Alam mo, ilang beses ako naghabol sa kanila, gustong-gusto ko sila, ganyan. Pero, what I've realized, mahirap magmahal sa hindi mo ka-level. Mahirap magmahal sa hindi mo ka-era. Kasi hindi kayo magkakaintindihan talaga. Dapat po, at your age, di ba, nagsisettle lang kayo, ganyan. Kasi dapat, mga ganyang edad, dapat, pasettle down na kayo. So, unahin niyo muna yung sarili niyo, ha? Ito, concern lang din ako sa inyo. Hello po. Nakikinig ako. Ang hirap kasi ang gusto ko naman kasi, alimbawa kung ganun ang mangyari bago bumitaw o sakaling darating sa ganung bagay, makapag-usap kami ng in person. Wala na po kasi sabi niya po sa amin, hindi niya alam kung kailan siya babalik dito sa sa Pilipinas. Ganun. So, ayun, okay na yung nangyari. Nasaktan na siya, tama na po yun. Napahiya na yung tao, tama na po yun. Pwede mo bang i-describe sino yung anonymous na tao? Wala po akong i-disclose na tao. Hindi ko po ugali na mang-disclose ng ibang tao. Lalo kung wala pong permiso po. Okay po? Ako po, professional po akong tao. Hindi ko po gawain po yung ganun. Inaano ko lang po kasi para maging aware ako. Hindi po ako magsasayang ng enerhiya, lalo ng oras na kausapin ko po kayo kung gagawa lang po ako ng kwento. Okay? Di naniniwala naman po ko sa sinabi ninyo. Pero wag niyo na po ang pilitin. I-disclose ko yung taong yun kasi hindi ko din naman po siya the first place kilala. Anonymous nga po eh. Ayun po. So sana maintindihan niyo si Green. Maintindihan niyo yung sitwasyon niya. Maintindihan niyo sana yung sarili niyo. Tama na po. Sobrang na nasaktan si Green.
Okay po. Sige po. Salamat sa concern po. Mm. Ito pong kapag makikipag-usap ko ba sa inyo is not about Green, but it's also about you. Yun po, concern din po ako sa inyo. Sana, ngayong gabi, pag nilay po kayo, you're already 50 years old. You should always and must be think of yourself first, your life. Di ba po? Hindi po natin hawak buhay natin. Ayun lang po. Sige. So, sana mapag-isipan niyo po. Mag-iinili po kayo. Mag-reflect kayo. As of now, tigilan niyo na si Green muna. Nasaktan yung tao. Tama na po. Ha? Hello po. Sige po. Okay. Thank you so Thank much you. po. Good evening.